Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Pepe sapagkat meron pong isang nag-request dito na ka-crypto natin kung saan ay siya po ay humihiling ng isang technical analysis para kay Pepe at saka kay SLP sapagkat tumaas po sila ng kanilang mga presyo. Kaya yan, baka may improvement daw sila sa kanilang token at yan po ang nais niyang malaman kung ano nga ba ang balita rito kung bakit ito biglang tumaas. Kaya ayan, si Pepe muna yung ating pag-uusapan sa video na ito, pero si SLP ay sa isa pong hiwalay na video. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, check muna natin yung kalagayan ni Pepe ngayon. Ayan po siya, umangat po siya ng 17.42% nitong nakalipas na araw at nitong nakalipas na 7 araw ay umangat po siya ng 27.79%. At nitong nakalipas na buwan ay 43.33%. Kaya ayan, green na green. Ibig pong sabihin ay talagang lumalago po yung kanyang presyo or tumataas yan. Nakikita naman po natin yung kanyang chart dito. Kapag green ay nagpapakita po yan ng gain. Kaya ayan, pero pag nagkulay red yan ay nagpapakita naman po yan ng loss. Ayan, green na green. At siya po ay naglalaro ngayon sa presyong 50 digits 1542. Kaya ayan, sa mga bago lamang dito ay makakabili po tayo ng Pepe token sa mga centralized exchange na katulad po ni Binance, OKX, KuCoin, Bybit, HTX, Gate.io, Binance, Kraken at saka BingX. Sa mga decentralized exchange naman po ay available po siya kay Uniswap version 3.2 at saka kay PancakeSwap version 3, Loopring Exchange. Kaya yan po yung mga decentralized exchange natin. At marami pang iba pa yan na hindi lamang po sila nakalista dito. At ayan, dito po tayo sa balita. Ang sabi rito ay Pepe struggles with increased bearish pressure. Kaya ayan, mukhang nakakaharap daw po ng struggle or nahihirapan daw po si Pepe dahil sa lumakas yung pwersa ng mga bearish. At kung pag sinabi po nating bearish, ay ito po yung mga nagbebenta, yung mga sellers. At kung marami pong nagbebenta or nagsisell, ay nagdudulot po ito ng pagbagsak sa presyo or nahihirapan itong makaangat. Due to the general adverse trend in the market, Pepe has become one of the best meme currencies to buy. The price of Pepe plummeted to the 50 digits 1100 support level. Then buyers step in, forcing the ERC20 coin to rise. Kaya ayan, si Pepe po ay nakaranas ng pagbagsak patungo po sa presyong 50 digits 1100 kung saan na ito po ay nagsisilbing isang support level or support line. Ngayon, nung bumagsak po siya rito ay ayan, dito na rin po lumabas yung mga buyers para paangatin ang presyo ni Pepe. Kaya pumasok po sila sa support level na ito at itunulak po nila ng paangat itong si Pepe. Yan, siya po ay isang ERC20. Gumagamit po siya ng ERC20. At dahil po dyan, dahil sa pumasok po yung mga buyers ay umangat po ang kanyang presyo. On the weekly chart, Pepe coin has gained 6%, offsetting its recent losses. This may be related to more users coming back to the Pepe network. Kaya ayan, base raw sa weekly chart ni Pepe ay nagkaroon po siya ng gain na 6% or nagpakita po siya ng paglago na 6%. Kaya yung kanyang nakalipas po na pagbagsak sa presyo ay nabawi na rin po niya. Kaya ayan, ang posibleng dahilan daw po sa pag-angat ng presyo ni Pepe ay malamang ay marami pong mga dating users or meron pong mga nadagdag na mga bagong users dito kay Pepe. Kaya ayan, mga users or mga investors ang muling nagbabalik dito kay Pepe. Kaya malamang ay ito yung dahilan kung bakit daw po ito umangat. Ayan, meron na rin po tayong predictions dito
ay Cryptopolitan na kanyang inilabas. Sa pagsapit po daw ng taong bago raw po magtapos ang taong ito, 2024, ay magagawang akyatin ni Pepe ang kanyang pinakamataas na presyo na 50 digits 2. Pagsapit daw po ng taong 2027, yung pinakamataas daw po na magagawang niyang akyatin na presyo ay ang 50 digits 6. Pagsapit po ng taong 2030 ay magbabawas po siya ng isang 0 at magiging 40 digits 21. At pagsapit po ng taong 2033 ay magagawan po niyang akyatin ang pinakamataas na presyong 40 digits 64. Kaya yan po ang ating update para dito kay Pepe. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil dito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.